Kumusta mga kasaliksik? Maraming mga bagay sa mundo natin ang hindi pa nalalaman ng mga tao. Kaya mula sa isdang may pulang labi na hindi marunong lumangoy hanggang sa dambuhalang manta ray na tila engkanto sa ilalim ng dagat, ay pag-usapan natin ang 10 pinakakakaibang nilalang na nabubuhay sa kailaliman ng karagatan. Kaya kung handa ka na, ay simulan na natin. Number 10. Pulang labi na isda. Isa ito sa mga isdang hindi mo akalaing totoo, ang red-lipped batfish. Mula sa itsura pa lang ay nakakagulat na dahil literal itong may pulang labi na parang naka-lipstick. Pero ang mas nakakabigla, hindi ito marunong lumangoy. Imbes na lumutang gaya ng ibang isda, ginagamit nito ang mga fins sa katawan para literal na maglakad sa sahig ng dagat. Gaya naman kung makikitang mo ito sa ilalim ng karagatan, mapapaisip ka kung isda ba talaga o nilalang sa ilalim ng panaginip. Ang red-lipped batfish ay kabilang sa kakaibang nilalang sa ilalim ng dagat. Marami ang nagsasabi na mukhang gawa-gawa lang ito, pero ito ay legit na species na gumagala sa kailaliman ng tubig. At kahit patila wala itong predators na naghahamad sa kanya, nananatili itong isa sa mga pinaka-out of this world na nilalang ng karagatan. Isa na naman itong patunay na ang kalikasan ay may mas wild na imahinasyon kaysa sino man sa atin. Number 9. Nakatagong halimaw. Mukha lang itong simpleng buhangin sa ilalim ng dagat, pero ang northern stargazer ay isa sa mga pinaka-tactical na mandaragit sa kailaliman. Isa itong ambush predator na literal na nakabaon sa buhangin, naghihintay lang ng masisila. Kapag may lumapit na biktima sa ibabaw niya, bigla siyang susulpot at katagatin ito gamit ang malakas niyang panga. Isang eksena na parang straight out of a horror movie sa ibabaw ng dagat. Bukod sa galing nito sa panghuhuli, kilala rin ang northern stargazer sa nakakatakot nitong itsura. Para itong palaging galit, may grumpy face na parang laging may pinagdadaanan. Pero sa likod ng kakaibang anyo, taglay nito ang husay sa survival at camouflage, kaya hindi mo siya makikita agad-agad. Isa itong living landmine sa karagatan, at kung hindi ka mag-iingat, maari kang maging susunod na biktima ng halimaw na ito. Number 8. Dambuhalang daga ng dagat. Sa pangalan pa lang, vampire squid na, pero wag kang palinlang. Hindi ito kasing laki ng inaasahan mo. Ang vampire squid ay isang maliit na nilalang na mas maliit pa sa forearm ng tao. Ngunit naninirahan ito sa isa sa pinakamapanganib at madidilim na bahagi ng karagatan. Dito, sa kailaliman kung saan halos wala ng oxygen at hindi naabot ng liwanag, buhay na buhay ang kakaibang hayop na ito. Ang katawan nito ay may taglay na glowing organs na nagsisilbing ilaw sa dilim. Isang tunay na night predator. Tinatawag itong vampire, hindi lang dahil sa itsura, kundi dahil sa mga tila pangil sa ilalim ng kanyang cloak na tila ba handang sumalakay anumang oras. Pero ang totoo, hindi ito agresibong mangangain ng dugo. Mas misteryos ito kesa nakatatakot. Ang kakaibang sistema ng dugo nito ay kayang mag-survive sa matinding pressure at kakulangan sa oxygen. Isang tunay na nilalang na nilikha para lamang sa mga pinaka-imposibleng kalagayan sa mundo. Number 7. Halimaw na nabubuhay sa dilim. Kung sa tingin mo'y nakita mo na ang pinakakakaibang nilalang sa karagatan, mag-isip ka ulit. Ang goblin shark ay isang living fossil na hindi lang kakaiba ang hitsura. Nakakatakot din ang kakayahan nito. Umabot ito ng hanggang 4 meters ang haba at naninirahan ito sa pinakamadilim na bahagi ng karagatan. Pero kahit ganun, kaya rin itong mapadpad malapit sa ibabaw. Ibig sabihin, pwede mo siyang makasalubong ng hindi inaasahan. Ang tunay na horror, ang bibig nito na parang eksena sa Alien, literal na lumalabas mula sa loob ng mukha nito para lang sunggaban ang biktima. Ito ang uri ng isda na hindi mo gugustuhing makatagpo. Sa bawat paggalaw, tila ba dinadala nito ang bangungot ng kailaliman. Ang pinaka nakakagulat,
Hindi pa rin malinaw kung paano nagkaroon ng ganoong klasing bibig ang isdang ito. Parang likha ng imahinasyon ng isang horror filmmaker, pero totoo ito. At nabubuhay sa ilalim ng ating mga paa. Nagkukubli sa dilim, naghihintay. Number 6, higanteng kumpol ng buhay. Mukhang isang malaking jellyfish sa unang tingin, pero ang pyrosome ay hindi iisa. Ito ay binubuo ng libu-libong maliliit na nilalang na tinatawag na zooids. Magkakabit-kabit ang mga ito at sama-samang gumagalaw, para bang iisang nilalang lang. Parang isang spaceship sa ilalim ng dagat. May kakayahan itong lumaki ng ilang metro depende sa dami ng miyembro ng kanilang kolonya. At kung iisipin mo, bawat parte ng pyrosome ay isang independent organism na nagtutulungan para makaligtas sa ilalim ng karagatan. Ang pakikipag-ugnayan nila sa isa't isa ay mas maayos paminsan kaysa sa teamwork ng mga tao. Imagine mo na lang, isang nilalang na hindi lang kakaiba sa itsura, kundi pati na rin sa paraan ng pamumuhay. Ang mga pyrosome ay nagsisilbing paalala na hindi lang pisikal na anyo ang nakakagulat sa dagat, pati ang paraan ng pagkabuo ng ilang nilalang ay isang kababalaghan na sadyang mahirap paniwalaan. Number 5. Makulay pero mapanganib. Huwag mong hayaang malinlang ka ng ganda ng lionfish. Sa kanyang mala-rainbow na kulay at eleganteng galaw sa tubig, para itong disenyo para sa aquarium ng isang fairy tale. Pero sa likod ng kanyang kagandahan ay nagtatago ang isa sa mga pinaka-deadly na venom sa buong karagatan. May taglay itong matutulis na spines na kayang mag-inject ng lason sa kahit sino mang magtatangkang lumapit. At oo, kahit ikaw pa yan na nadarang sa kanyang ganda. Ang venom ng lionfish ay hindi basta-basta. Maaari itong magdulot ng matinding pananakit, pagkahilo, pagsusuka, paralysis at sa matinding kaso, kamatayan. Para sa ibang hayop, ang makulay na balat nito ay isang babala, isang natural na stay away sign. Sa mundo ng dagat, bihira kang makakakita ng isang nilalang na parehong deadly at dazzling. Isa itong perpektong kombinasyon ng kagandahan at panganib. Isang tunay na sirena ng karagatan, pero may lason sa halik. Number 4. Isdang kayang magmalit ng kasarian. Hindi basta-basta ang Asian sheepshead wrasse. Bukod sa kakaiba ang anyo nito na parang may halong tao ang mukha, ito rin ay may kakayahang baguhin ang sarili niyang kasarian. Oo, tama ang nabasa mo. Lahat ng Asian sheepshead wrasse ay ipinapanganak bilang babae. Ngunit habang tumatagal, maari silang mag-transform at maging lalaki kapag kinakailangan ng kanilang populasyon. Isipin mo na lang kung ganoon din ang tao, at hindi lang iyon ang kakaiba sa isdang ito. Umaabot ito ng halos 1 meter ang haba at nabubuhay ng mahigit 30 years. Minsan pa nga, may isang diver na naging parang kaibigan na ng isang ganitong isda sa loob ng 3 dekada. Hindi mo aakalain na sa likod ng mukha nitong parang laging may problema, ay may tinataglay pala itong kahangahangang likas na kakayahan na bihira sa mundo ng hayop. Number 3. Mukha ng kalungkutan. Hindi na bago ang blobfish sa mga listahan ng pinakapangit na hayop sa buong mundo. Pero ang hindi alam ng karamihan, hindi naman talaga ganito ang hitsura nito kapag nasa natural nitong kalaliman. Sa ilalim ng napakatinding pressure ng dagat, normal at parang ordinaryong isda ang anyo nito. Pero kapag iniahon nito sa ibabaw, bumabagsak ang katawan nito. Literal, dahil sa pagkawala ng pressure na nagsusuporta sa kanyang mala-jelly na laman. Kaya sa madaling salita, ang mukha ng blobfish na parang laging malungkot ay resulta ng gawain ng tao. Parang sinabihan ng isang muscle na laging tense na biglang mag-relax at mawalan ng forma. Kaya't sa susunod na makita mo ito sa meme o sa isang ugliest animal na listahan, tandaan mong hindi siya ganoon sa tunay niyang tahanan sa kailaliman. Isa lamang siyang biktima ng pagbabago ng kapaligiran at ng judgmental na tingin ng sangkatauhan. Number 2. Halimaw sa dilim.
Kung may isdang tila galing sa bangungot, ito na marahil ang anglerfish. Hindi ito ang pinakamalaki o pinakamabilis, pero siguradong isa ito sa mga pinakanakakatakot. Nabubuhay ito sa midnight zone, isang bahagi ng karagatan kung saan wala ng liwanag ng araw na umaabot. Dito, ginagamit nito ang isang parang ilaw sa ibabaw ng ulo para akitin ang kanyang biktima. Isang mabilis na kislap lang ng liwanag at kapag nilapitan ng inosenteng isda, game over. At hindi pa doon nagtatapos ang kababalaghan nito. Sa mating season, ang lalaki ay literal na didikit sa katawan ng babae. Magsasanib sila at tuluyang mawawala ang lalaki bilang independent creature para lang maging sperm provider. Oo, gaunon siya ka-creepy. Ang anglerfish ay parang halimaw sa isang horror film, pero hindi kathang-isip. Totoo ito at nabubuhay sa lugar na hindi mo gugustuhing pasukin kahit kailan. Number 1. Higanting Malaengkanto. Kung may nilalang sa dagat na para bang mula sa isang engkantadong mundo, iyon na siguro ang manta ray. Sa sobrang laki ng wingspan nito, umaabot ng halos 10 meters. Parang lumulutang na eroplano sa ilalim ng tubig. Pero ang nakakamangha, sa kabila ng laki at itsura, isa ito sa mga pinakamaamo at gentle na nilalang sa dagat. Filter feeder ito. Ibig sabihin, plankton lang ang kinakain at madalas pang makikitang nakikipaglangoy sa mga tao nang walang takot o agresyon. Hindi rin ito dapat ikumpara sa stingray na kilala sa pagiging mapanganib. Ang manta ray ay tila simbolo ng kapayapaan sa mundo ng karagatan. Elegante, makapangyarihan, pero hindi mapanakit. Sa panahon ngayon na maraming hayop sa dagat ang nanganganib, isa ang manta ray sa mga nilalang na dapat pangalagaan. Isang higanteng paalala na ang ganda at kabudihan ay maaaring magsama sa iisang anyo.